Pinagtatanggol pa ni Alan Peter Cayetano yung mga inchik. Lumalabas, mas pabor pa siya na ginagago ng mga inchik ang Pilipino na may napuputulan ng daliri sa ating opisyal na mga Coast Guard. Wino-water cannon tayo. Binabangga yung ating mga Coast Guard. May naputulan ng ulo sa ating mga mangingisda. Hindi nga makapangisda ang mga mangingisda sa ating West Philippine Sea. Tapos itong animal na Alan Peter Cayetano, traidor ng taon. Ang sarap kainin nito ng buhay, hayop na to eh. Napaka-traidor nitong animal na to. Anong mapapala natin pag-ibig yan? Amerikano nanay niyan, tatay niya, inchik. Oh, dayuhan yan, hindi yan Pilipino. Kaya wala talaga tayong mapapalang pag-ibig sa hayop na yan. Hindi niya iibigin ng Pilipino, hindi niya iibigin ng Pilipinas. Bagkus ibebenta niya, hayop na yan. Demonyo yung magkapatid na Cayetano. Traidor ng taon yung hayop na mga yan. Has issued a statement condemning China's remarks, Mr. President. We're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. me? It's about No, decorum. you're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying Session what is a is suspended for 1 minute. complicated international. Pinapalabas pa ni Alan Peter Cayetano na mabuti yung ginagawa ng mga China sa atin, na dapat sila igalang. Gago yung hayop na yun, demonyo, traidor yan, sarap balatan. Kiko, and to you, I think we were just making a point. I will speak after him. No, Mr. President, I have made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature. So I'm not sure where Yes. where the point of the caricature is being Mr. President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. No? Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganun din po sa international affairs. You do not mess with their flag, and you do... How to respect China? Ang tanong, nire-respeto ba tayo ng China, ha? Bobong Peter Alan Cayetano. Ire-respeto mo ang China kung inire-respeto ka. Eh kaso hindi ka nga nire-respeto ng China eh. Bobo kang animal ka eh. Hayop kang tanga ka eh. do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. That's why in this slide, Mr. President, it is very clear, yung official natin is, despite any dispute, si President Zelensky at President Putin if you put them on the same room, magkakamayan yan. So that's why the question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, dapat i-protest ng ating ambassador. At dapat tanungin official. Anong, kailangan pa bang gumawa ng karikature ng general ng China? Ano ba yung ginagawa ng mga hayop na mga demonyong yung mga Chinese Coast Guard, yung mga bangka ng Coast Guard ng China? O anong ginagawa nila? 'Di ba? Binabanatan nila yung mga Philippine Coast Guard natin. May natatanggalan ng ulo, may natatanggalan ng kamay. Merong hindi makapangisda. Pinagbabawalan sa sariling teritoryo.
Oh, paggalang ba yan? Bobo kang animal ka. Sila, ang China nga, ang hindi marunong gumalang. At ginantihan lang sila ni Commodore Tariela sa tagal-tagal na nilang nanggagago. Ngayon lang sila ginantihan ni Commodore Tariela. Ngayong nagantihan sila, nakanti sila, umaaray sila. Samantalang matagal na silang nanganganti, matagal na silang nananapak. Matagal nang tong hayop na China na to eh. Matagal na tayong inaapi. Ngayon lang gumanti si Commodore Tariela sa tagal-tagal na dinadala nilang paghihirap diyan sa animal na China na yan. Tapos galit na galit yung animal na presidente ng China. Samantalang gago yan nga unang-unang nang aapi. Kita mo yung mga Vietnam, yung Malaysia. Hindi inaaway ng Pilipinas kasi marunong silang makisama. Hindi sila nang aapi, hindi sila nang i-invade, hindi sila nang aangkin ng mga teritoryo at hindi sila nagnanakaw. Itong hayop na China na to, lahat ginagawa, inaangkin yung teritoryo, nagnanakaw ng likas na yaman, pumapatay ng mga mangingisda, wino-water cannon ng mga Coast Guard, pinagbabawalan ng mangingisda na mangisda sa sariling teritoryo. Yan ba ang dapat mo igalang, ha? Gago kang animal kang demonyo, ang Peter Allen Cayetano ka, demonyo ka ng taon, hayop ka, traidor ka. Ang sarap mong balatan, kainin, hayop ka, sarap mong kainin, iprito sa umaga, no? Gawin kang daing, sarap mong kainin, hayop ka. Bayan. Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan and then yung general mo personal. So I'm sorry I reacted because anyone who sees the caricature is that a flattering caricature. If I do that caricature to the majority leader and I umabot. I didn't even remember what. O ito ba? Ito nga si Alan Peter Cayetano ang muntik nang magpabagsak kay Tito Sen eh. Tina-traitor niya si Tito Sen. Kinukuha niya yung puso ni Loren, di ba? Si Loren Legarda ang gusto nilang iupo na nalalaban diyan kay Tito Sen. Kaso si Loren hindi pumayag eh. Kasi alam ni Loren gagamitin lang siya eh. May pagka-traidor tong mga hayop na to. Bakit mo igagalang ang isang traidor na China? Hayop kang animal ka. Traidor to si Peter Allen Cayetano. Traidor to. I said, we apologize to each other. Bakit? Mali eh. Mali. Pero tama yung pinaglalaban mo, bro. Tama pinaglalaban ko. Mali yung paraan paano natin pinaglaban. So wala akong problema sa pinaglalaban ni Kop. O paano bang paraan ang gusto mo, Peter Allen Cayetano? Ha? Kailan palalaban ng mga Pilipino pag ubos na ang mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea? Pagpatay na lahat ng mga Philippine Coast Guard, tsaka lang aaray, tsaka lang kakanti ang Pilipino? Matagal nang ginagago ng hayop na China na yan ang Pilipinas. Naku, napapamura ako, sarap mamurahin. Alam mo yung kung sa Malaysia lang yan, baka may kinalagyan na yung mga animal na mga Chinese Coast Guard na yan eh. Matagal na tayong ginagago ng China. Ngayon lang tayo kumante, hayop ka. Tapos sasabi mo, wala pang karapatan si J. Tariela. Uy, kung meron mang bayani ng Pilipino, yun ay walang iba kundi si Commodore J. Tariela. Kasi siya, may bayag siya. May lakas siya ng loob na lumaban. Ikaw, wala kang bayag, duwag ka, hayop ka. Kaya tama lang, ibaala ka sa kanyang hayop ka. Commodore Tariela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga brad mo, pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama brad mo. Mali eh. Mali. Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na Sabihin mo yan sa mga Chinese na demonyo dahil matagal na nilang ginagago ang mga Pilipino. Yan mo sabihin yan sa mga Chinese na mali yung ginagawa nila sa Pilipino, na binabarikadahan nila yung pinamangingisdaan ng mga Pilipino, na pinupugutan nila ng ulo yung mga mangingisda, na tinatanggalan nila ng kamay yung mga Philippine Coast Guard, na binabarenan nila ng tubig yung mga Coast Guard, na pinagbabawalan nilang mangisda sa sariling teritoryo yung mga Pilipino. Yan mo yan sabihin sa mga demonyong inchik, na demonyo na
Mukha kang pera. Sinatapalan ka kasi ng pera ng ano eh, ng inchik eh. Kaya ganyan ka. Kaitano kang demonyo ka eh. Traidor ka ng taon eh. Tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. He can go around, he can join the media, he can be a blogger, he can be a professor, he can be like Ronald Llamas and call himself a influencer or a political analyst, di ba? But when you're in uniform, the other countries will ask you, Oy, bobo kang hanayop ka. Mga naka-uniforme yung mga bumabarikada dyan sa ano, sa West Philippines eh. Mga naka-uniforme yung mga yan. Huwag mong gaguhin ng Pilipino. Mga Chinese Coast Guard yung mga yan. Oh, naka-uniforme rin sila eh. Pero hindi nga sila marunong gumalang eh. Gago ka, ayop ka. Huwag mo sabihin mayroong kang katwiran. Ginagawa mong tama ang mali. Diyan ka magaling eh. Hayop ka eh. Nanggigigil ako dito eh. Ay, oh. They're saying, and they condemn the lies. Mr. President, they described it as lies ang nilalabas ng China. And then dito tayo, nagrereklamo sila dahil dito sa caricature. Sana naman medyo patas tayo dahil dito naman tayo sa atin, Mr. President. Suportahan naman natin yung ating Coast Guard. Sila ang tumataya dyan eh. At suportahan natin ang DND at ang ating men in uniform. Yun ang ating Mr. President, kagustuhan para maipasa itong resolusyon na ito that we stand behind our men in uniform. We oppose and we condemn the lies this is state-controlled, China state-controlled media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Andito si BBM, may caricature. Andito rin. So maliwanag, Mr. President, that they too, through their official channels, Sir President. come up with caricatures, Mr. President. Sir President, yun po, with all due respect, Senator Pangilinan, and dapat ina-advisean ng DFA ng tama, hindi Their state-controlled there is an international order in foreign It destroyed the order. May order pa ba, Alan Cayetano? May order pa ba? Wala na. Sinira na ng animal na hayop na China na yan, ang order. Matagal na nila sinisira ang order. Gago, tanga. Ngayon mo lang nalaman. Gago, tanga, animal. Bobo, ikaw yata ang bata eh. Parang bagong gising tong si Alan Peter Cayetano eh, no? Bagong gising. Ngayon niya lang nalaman na wala nang order. Destroy the order. Eh, wala naman na talagang order. Matagal nang sinira ng animal na komunistang China ang order. Gago, tanga, bobo. Ngayon mo lang nalaman na wala nang order. President, if taken in isolation, and that's the difficulty here, the good senator is taking it in isolation. That was January 14. December pa lang, pinuntirya na ako. Si Senator Risa Ontiveros, the same. Nung nag-statement ang Congressman Laila and Congressman Jokno, tinira rin. So, itong propensity to focus on Tariela because nagre-reklamo on China, it does not present the entire picture, Mr. President. Mr. President. This resolution would not have happened if it was just Mr. Tariela, Commodore Tariela they were complaining about. No, Mr. But precisely, it is a systematic propaganda campaign to discredit our public officials, to discredit our armed forces, Mr. President. Ganyan ang style. And the statement of the DND, if you look at it, if you read through it, they were saying, and they condemned the lies. Mr. President, they described it as lies ang nilalabas ng China. And then dito tayo, nagrereklamo sila dahil dito sa caricature. Sana naman medyo patas tayo dahil dito naman tayo sa atin, Mr. President. Suportahan naman natin yung ating Coast Guard. Sila ang tumataya dyan eh.
At susuportahan natin ang DND at ang ating men in uniform. Yun ang ating Mr. President. kagustuhan para maipasa itong resolusyon na ito, that we stand behind our men in uniform. We oppose and we condemn the lies, the disinformation, and the maligning being undertaken by China against the senators, against congressmen, against our men in uniform. Mr. President, ganun lang kasimple ito. Hindi na dapat pinahaba pa at pinatatagal pa to, Mr. President. Mr. President, that Itong si Peter Allen Cayetano, binayaran ito eh. Bayad ito ng China, kaya putak ng putak. Pinagtatanggol niya yung kabobohan ng animal na komunistang China na yan. Sinasabi niya, it destroyed the order. Wala nang order. Matagal na sinira ng demonyo komunistang China yan. Order na sinasabi ni Alan Traidor. Alan, tawag yan yung Alan, ano to eh, yung, kasi siya yung ano eh, yung muntik nang magpabagsak kay, ano eh, kay Senate President Tito Sen eh. Kaya ito, kudita to, Alan kudita. Kinukudita niya yung ano, yung Senado, no? Para mapabagsak si Tito Sen, para pag dating ng hearing ng Reyna niya, tanggal na naman yung si Tito Sen at ang mauupo na naman, kauhuri na naman nila ng mga Dutai Black. O, di ba? Ganyan ka-traidor tong hayop na demonyong Alan Peter Cayetano. Ano to eh? Ito yung kung meron mang masarap na ibala sa kanyon, hindi mo ganitong uri ng tao yung ibabala mo sa kanyon. Masarap ibala sa kanyon tong hayop na to eh. Ang tawag dito, Alan na Peter, kudita. Kinukudita niya yung Senado. Kinukuha niya si Loren na maging presidente. Kupal. Eh, di hamak na mas mautak naman si Loren kaysa sa yung tanga ka. Kinukuha niya si Loren para maging presidente ng Senado. Para mailaglag si Tito Soto, no? Bobong animal. Kala niya tanga lang si Tito Soto. Gago. at hindi to pwedeng pahabain. Matagal nang apektado yung ekonomiya natin. Bobo. Ginagamit na lang tayo ng China para makapagpapasok ng kanilang mga kontrabando sa Amerika. Tayo ang kailangan ng China. China ang nangangailangan sa atin. Hindi tayo ang nangangailangan sa China. Bobo. Peter Cayetano, kailan daw nila hindi pinoprotektahan ng Coast Guard? Matagal nang hindi nyo pinoprotektahan ng Coast Guard. Mula nang maupo yung hanimal na na China na dyan, na inangkin nila yung West Philippine Sea. O tahimik lang kayo sa kung ano yung ginagawa ng animal na China na yan sa Coast Guard. May naputulan na nga ng kamay. Meron makabang sinabi dyan, Alan Peter Cayetanong demonyo ka? Wala ah. Tapos sasabihin mo, tagal nyo namin pinoprotektahan ng Coast Guard. Gago. Hindi nyo pinoprotektahan ng Coast Guard. Kasi pagdating sa China, yun ang pinoprotektahan nyo. Pero yung mga Coast Guard natin, wala kayong pakialam. Tahimik lang kayo. Mga bobo, anong tanga lang ang tingin nyo sa Pilipino na hindi nakikita yung ginagawa nyo. Oh, traidor kayo ng taon. Kayo ang traidor ng taon, mga Dutai Black. Sana nga makarma tong mga animal na to, yung mga Dutai Black na to, magkanda cancer na sana, na magkanda matay na. Lord, Mr. President, FYI, Alan Peter Cayetano, hindi lang general nila yung nang babarahura sa mga Pilipino, lahat ng mga Coast Guard. Kumukuha pa nga sila ng mga ng mga bayarang mga pirata para mangharas ng mga mangingisdang Pilipino Oh, hindi lang Coast Guard. Pati mga pati mga piratang komunistang China, dinadala na nila para harasin ng mga mangingisdang Pilipino. professional. Hindi naman binubuli yung mga animal ng China na yan. Sila nga ang bully Oh, di ba? Kumbaga, pumiyok lang ng minsan. Matagal nang binubuli ng China ang Pilipinas. Alan Peter Cayetano. 2022 pa. 2021 pa. No? Nung wala nang maalis si Digonyong Dutai. Matagal na. 2022 pa. Binubuli na ng China ang Pilipinas. Ngayon ka lang ba nagising? Parang ang sarap ng tulog nitong si Alan Peter Cayetano Ngayon lang yata ito nagising Matagal nang binubuli ng China ang Pilipinas at hindi gumaganti ang Pilipinas. Sadyang hindi na lang talaga napigilan ni Commodore J. Tariela yung kanyang damdamin dahil sobra na talaga yung ginagawa nila. Hindi na talaga makatao, makahayop na.
At natural lang yun sa tao na maging emosyonal. Dahil nakikita niya yung kapwa Pilipino niya na naghihirap. Binabayuneta ng tubig. May natanggalan na ng kamay. May naputulan na ng ulo. Meron nang nagugutom kasi hindi makapangisda doon sa Philippine territory. Sa West Philippine Sea. Sa Scarborough Shoal. Marami nang nagugutom. Kaya si Commodore Tariela, hindi niya na makaya. Parang yung ang lalim na talaga ng pang-aapi ng mga China na to sa atin. Kaya ganun ang kanyang nagawa. Pero itong si Alan Peter Cayetano, hindi niya maintindihan kasi mukhang pera. Malaki kasi ang binibigay ng China sa kanila ng mga magtatanggol sa China dito, ng mga politikong ganid, mga politikong hindi pa nagagabaan. Sana magabaan na to si Alan Peter Cayetano eh. Kasi you said tama dyan. Kasi yung tama, Pagdating daw sa West Philippine Sea, magkakaisa daw atin ito. Ulul, kung magkakaisa, bakit ganyan na lang kayo, katraidor? Di ba? Kung magkakaisa, bakit ganyan na lang kayo, katraidor? Magkakaisa lang kayo dahil sa pera na nanggagaling sa China. Yan, sila Marcoleta, ikaw mga Dotai Black, yan ang mga kaisa mo. Pero yung mga Pilipino, hindi mo kaisa, Alan. Kasi traidor kayo, traidor. President, Parang puki ng baboy itong bunganga ni Alan Peter Cayetano. Dire-diretso, wala siyang galang. Nilalamon niya pati yung oras ni Kiko Pangilinan. Ayaw niya pagsilatain si Kiko. Maingay yung bunganga. Tatatatatat. Parang puki ng baboy. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ingay-ingay. Wala mo lang siyang pakialam na. Ayaw niya pagsalitain si Kiko. Gusto niya kanya na lang yung oras. Kanya na lahat. Maingay. Puki ng baboy to. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Wala malang control. Out of order good siya friend, kasi Senator Pangilinan, out of order itong si Senator Kiko Alan Peter. Kasi ingay-ingay niya. Wala siyang kapreno-preno ng bunganga niya. Ayaw niya pagsilatain si Kiko Pangilinan. Kaya out of order talaga siya. Naingay siya. Para siyang puki ng baboy. Ingay-ingay. Patak, dire-diretso. Ang putak niya. Walang preno-preno. Moral ascendancy. May moral ascendancy pa ba yung mga animal na China na yan? O, kung magnakaw ng ating likas na yaman. O, tatayuan na naman nila ng military base yung Scarborough Shoal. Moral ascendancy? Meron pa bang moral ascendancy ang animal ng mga hayop na yan? Ninanakaw nila yung likas na yaman natin? Oh, come on. Yan ang hindi papayag ng Tapos yung ating yung lampaya natin, malampayawan. Kinukuha na naman nila. May moral ascendancy pa ba dyan? Kung paano magnakaw at mangurakot at mangangkin ng hindi naman pag-aari at likas na yaman, ninanakaw nila. Anong moral ascendancy dyan? Bobo tong Alan Peter Cayetano na itong sinasabi niya. Moral, bobo. Walang moral ang hayop ng mga angkin na yan na magnanakaw na China. Kapag wala silang moral, dapat wala ka ring moral. Kapag bully sila, dapat bully ka rin. Yun ang tamang salita dyan. Kasi kung papayagan mo na lang na api-apihin ka ng mga animal na bully na yan, kawawa ka, iiyak ka na lang sa isang sulok? Sino tutulong sa'yo? Tutulungan ka ba ng ibang tao? Wala. Siyempre, tutulungan mo ang sarili mo. Kailangan magtulungan ng mga Pilipino. Kasi walang tutulong sa kanila. Kaya dapat mahalin ng kapwa Pilipino ang kanyang kapwa Pilipino. Magkaroon tayo ngayon ng makabayan na damdamin. Kasi wala naman tutulong sa atin. Tapos itong hayop na mga senator na to na bayaran ng China. Sasabihin nila moral ascendancy. May moral pa ba? Wala nang moral yung China na yan magnanakaw yan Kung magnanakaw sila, dapat magnanakaw na rin tayo. Tapatan na rin natin sila kasi matagal na tayo nagtitiis sa mga hayop na yan. 2022 pa. Ano nang petsa ngayon? 2026 na. Binubuli pa rin tayo. Inaapi pa rin tayo. Kaya dapat na nating lumaban. Lumaban na tayo talaga. Sinong lalaban sa atin kung hindi tayo lalaban? Wala. Tayo, pagtatanggol ba tayo ng Amerika? Hindi. Sino magtatanggol sa sarili natin? Tayo lang mismo. Walang ibang magtatanggol sa atin. saying the statements
if there are officials, again, Ang gusto lang kasi nitong mga animal na to ng mga tuta ng China ay patahimikin nila si Commodore Tariela para mawalan ng transparency, para maging ignorante ang mga Pilipino sa kung ano talaga ang totoong nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Gusto nila ang DFA lang ang magsalita, patatahimikin nila lahat, DFA lang. Buti yung DFA na yun, nadidiktahan niya ng ng China yung DFA. Hawak-hawak nga yun sa liig ng China yung DFA. O sakal-sakal na ng China yung Supreme Court, sakal-sakal na ng China yung DFA, sakal-sakal na ng China yung ating mga senator ng mga Dutai Black. O sino pa ang magtatanggol sa atin? Wala na. Kaya nagsalita si Commodore Tariela. Kasi nasasaktan na talaga siya. Nararamdaman natin tayo mga Pilipino. Ramdam natin kung paano tayo ginigipit ng animal na China. At minsan lang tayo pumiyok. 2022 pa tayo dinidemonyo ng mga hayop na yan. 2022 pa tayo binubuli. Pero ngayon lang tayo pumiyok. Dahil meron nang natatanggalan ng kamay, meron nang nagugutom dahil hindi na makapangisda dyan sa West Philippine Sea, meron na napupugutan ng ulo dahil hina-high speed boat nila yung mga mangingisdang nasa bangka lang. Kawawa na talaga mga Pilipino eh. Gaya lang itong mga animal na mga Dutai Black, ito kasi mga natapalan ng pera. Nabili ang kanilang kaluluwa. Kaya ganyan na lang kung ipagtanggol nila yung komunistang China, na maliwanag naman sa sikat ng araw na inuubos at ninanakaw ang ating likas na yaman. Ngayon, yung ating malampayawan, kung saan nakatuklas ng tuniton-niladang LPG, ninanakaw na naman nila, kukunin na naman nila. Kung hindi tayo pipiyok, sino ang pipiyok para sa atin? Kung lagi na lang tayo matatakot sa animal ng mga bully na yan, titigilan ba tayo? Hindi, kasi sabihin nila, lagi naman duwag yung mga Pilipino eh. Wala namang katapang-tapang sa katawan yung mga yan. Lagi nilang baw ng baw. Kaya alika, ubusin natin yung kanilang likas na yaman. Di ba? Kasi walang pumipiyok. Ngayon, may pumiyok lang na isang Commodore J. Tariela. Galit na animal na China. Bakit? Kasi gusto nila alisin ang transparency diyan sa West Philippine Sea para maging bobo, tanga at ignorante ang mga Pilipino sa kung ano talaga ang nangyayari diyan sa West Philippine Sea. Ayaw nilang may magtatatalak, ayaw nilang may magbubunyag ng mga kung ano-anong mga nakakademonyo na ginagawa nila dyan. Kaya gusto nila patahimikan na lang si Commodore Tariela. Ayaw kasi ng China na may magchuchuchu kung anong ginagawa nilang kademonyohan dyan sa West Philippine Sea. Karapatan ng mga Pilipino. Karapatan ng mga Pilipinong malaman kung ano talaga ang lagay ng ating West Philippine Sea. Karapatan ng mga Pilipino na malaman kung ano ang mga ginagawa ng mga demonyo na yan na China dyan sa ating West Philippine Sea. Sa pamamagitan ni Commodore J. Tariela. Pero itong animal ng mga demonyo China, gusto nilang patahimikin yung nagsasalita ng katotohanan sa ating mga Pilipino. Kasi gusto nila maging ignorante tayo. Maging bobo, tanga. Sa kung ano talaga ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Diba? Kaya ganyan na lang out of order. Out of order naman talaga itong si Alan Peter Cayetano, talak na talak eh. Walang preno-preno. Alam mo ba yung puki ng baboy na yung kutap ng kutap dahil gusto ng gusto machuchu? Yan, ganyan yung bunganga niyan, hayop na yan. Third, request to postpone the matter in terms of voting. So I hope he understands we'd like to vote on this matter already. Yeah. Mr. President, not to prolong, but why is there a request to postpone? Because we requested a hearing.